Sa ating pinakaunang video ngayong taong 2026 patungkol sa AFP Modernization Program, ating matatandaan na nawalan na ng gana ang Department of National Defense sa pagbili ng mga armas at iba pang mga defense equipment mula sa Israel dahil sinasabing hindi sinusuportahan ng Israeli government ang Pilipinas sa laban nito kontra sa China sa West Philippine Sea at sa napakahabang delay sa delivery ng mga in-order na armas ng Department of National Defense na dapat ay na-deliver na lahat noong 2024 at itong nakaraang taon lamang. Kaya naghanap na ng bagong supplier ang Philippine government tulad na lang ng self-propelled howitzer project ng Philippine Army na dapat sana ay karagdagang order ng mga Atmos 2000 howitzers mula sa Israel, ngunit napagpasyahan na bilhin na lang ang mga Caesar Mark II self-propelled howitzers na ino-offer ng bansang France na kung saan nagkakahalaga ng nasa 5.5 billion pesos. Inaasahang hindi na rin madaragdagan ang mga Sabra light tanks na in-order natin mula sa Israel dahil na rin noong 2021 pa napirmahan ang kontrata at hanggang ngayon na hindi pa rin tapos ang delivery kahit nasa 28 units lamang ang in-order ng ating bansa. Kaya tinitignan na rin ng DND ang iba pang tangke tulad na lang ng Harimau mula sa bansang Indonesia na ino-offer din noon sa proyekto at pag-uusapan natin ito sa mga susunod pang video. Maliban sa Israel, sinasabing kasama din ang bansang Turkey sa nawalan na ng gana ang Department of National Defense na mag-order ng mga defense equipment, ngunit sa bagong balita na ating nakalap, mukhang walang katotohanan ito at gusto pa rin ng bansa ang mga Turkish-made weapons. Nagpunta nitong mga nakaraang linggo lamang ang mga opisyalis ng Department of National Defense sa Turkish Defense Company na Aselsan upang tignan ang kanilang mga gawang produkto para sa AFP Modernization Program at walang iba pang detalyadong impormasyon patungkol sa pagbisita na ito. Sa mga hindi nakakaalam, ang Aselsan ang nag-supply ng Gokdeniz 30mm close-in weapon system sa ating dalawang Miguel Malvar frigates at inaasahang ito pa rin ang ilalagay sa in-order na bagong dalawang warships na binili ng ating bansa mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Maliban sa close-in weapon system, ang Aselsan din ang nag-supply ng 30mm remote-controlled autocannon sa ating mga Rizal-class frigates, pati na rin sa ating mga Raha Sulaiman-class offshore patrol vessels, kaya makikita talagang hindi totoo na titigil na sa pagbili ang Pinas ng Turkish-made weapons. Maliban sa Navy, inaasahang kakabitan din ang mga Teresa Magbanwa class ng mga Aselsan 30mm autocannon upang magkaroon na talaga ng pangil ang mga patrol vessels sa pagpapatrolya nito laban sa mga barko ng China. Maliban pa dito, pinresinta din ng Aselsan ng iba't iba nilang produkto sa isang exhibit sa Maynila noon at isa na nga sa kanilang pinopromote sa ating hukbong sandatahan ay ang Korkut 35mm self-propelled anti-aircraft gun na parang isang land-based na bersyon ng Gokdeniz close-in weapon system. Ang weapon system na ito ay kayang maka-intercept ng papalapit na mga missiles, mga aircraft at lalo na ang mga drones dahil pinaghahandaan talaga ito ng ating hukbong sandatahan dahil napakatindi ng pinapakitang banta ng mga drones at wala pa tayong panapat sa mga ganitong armas sa ngayon. May range ang mga Korkut ng nasa 4 kilometers at may rate of fire ng nasa 1,100 rounds kada minuto at kahit di man ganun kabilis ang rate of fire ng naturang weapon system, gumagamit naman ito ng tinatawag na airburst munitions upang matamaan talaga ang aerial target nito. Maliban sa mga Korkut, pinopromote din ng Aselsan ang kanilang HISAR air defense system na isa sa kanilang mga pinakabagong produkto na nitong 2021 lang nag-umpisa ang mass production at kasalukuyan na ring nasa serbisyo ng Turkish military. Matatandaan na sinabi natin kanina na wala ng interes ang Department of National Defense na bumili ng Israeli-made defense equipment kaya hindi na madaragdagan pa ang ating mga Spider air defense system na binili natin mula sa kanila at naghahanap na ang bansa ng panibagong supplier. Kaya isa na nga sa mga opsyon ng Pinasay ang HISAR air defense system
na kung saan may maximum range ng nasa 40 kilometers at inaasahan rin na mas mura kumpara sa Israeli Air Defense System, kaya magandang opsyon din ito sa ating hukbong sandatahan. Ngunit medyo tagilid nga lang ito pagdating sa performance dahil medyo mahina ang radar nito kumpara sa Spider at mas mababa din ang range nito at marami pang ibang pwedeng pagpilian ng ating bansa tulad na lang ng mga ino-offer ng South Korea at Estados Unidos. Marami nang na-deliver ang Turkey sa ating bansa ng mga defense equipment at halos lahat naman ay mabilisan ding nakuha ng Pilipinas, pwera na lang sa mga T-129 attack helicopter, ngunit hindi naman ito kasalanan ng Turkey kaya napakagandang may planong bumili ulit ang bansa ng kanilang mga produkto sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program.